morning po sa inyo lahat. This is Channel Reds po. Kasama po natin ang direktor ng PRB, syempre. Ang nagbabalik, mga kaibigan. Ang nagbalik. Ang nagbalik. Oh, hindi balik-balik ha. Balik. Si Director Pio Mara. Director Pio, Yes. kamusta ang Manila Zoo ngayon? Well, nung pumasok kami itong July 1, at marami kaming napansin na nawala. Siyempre, una-una, nawala ang ating pinakamalakas sa mga taong ating elepante na si Maali, na nawala noong 2023. Sad to say, no? Hindi ko naman sinabing pinabayaan, basta naging disease na. At ngayon, siya ngayon ang nakadaling estatwa sa frontahe ng ating Manila Zoo. Na medyo tinututulan ko dahil na siyempre hindi mawawala ang mga basher. Kung yung mga animal na nakakulong, binabas yung pangpatay na, naka-display na. Di nakaligtas. Yes, so sa ang aking susulat sana ako sa National Museum para doon sa tamang pangangalaga ang mga tao sa National Museum ay maaalagaan itong kadagat ni Mali. Pero siyempre, since government property yan, kaya hihingi pa rin ako pahintulot sa ating mahal na alkalde. Ngayon, pangalawa, parating na rin ang ating mga additional collections. May darating po tayong giraffe. May darating tayong orangutan. Good news. Tatlong zebra, additional capybara. And then, meron tayong parating na susurpresahin ko kayo. Oh, parang hindi ba dinosaur yan? Pag may namatay, may papalito tayong buhay. Pag may nawala. Pag may namatay po. Pag may namatay. Dahil sa edad at sa sakit, may nawala pa tayong animals, papalitin din natin. So parang nakaka-excite to kasi meron palang paparating na... Meron. Kilalakad daw po namin ni Vice Mayor Chiachet sa yung lugar, o yung tao, o yung bansa na magdodonate. Kasi sa mga sinasabi ng mga pumupunta rito, parang naboboring daw sila. Yes. Honestly na naboboring daw sila kasi wala nang masyadong attractions itong Manila Zoo. So ito ngayon may good news tayo, may magandang parating at madadagdagan pa. So itong Manila Zoo. So yung nawala, mapapalitan. So more attractions. Kayo na mag-isip kung ano yung nawala, napapalitan natin. Wow, so very good. Parang nakaka-excite to. Ngayon, aside from that, napag-aralan din namin ng staff ko yung additional activities para sa mga kabataan natin. Kasi predominantly, ang ating mga bisita ay mga kabataan. Pasyalan to, laruan to. So we decided, with the approval of the City of Manila, Government of Manila, Yorme, na bubuhayin namin ng boating. Boating, yes. Boating. Well, aside from that, meron din tayong fishing. Dahil nung naalala ko, nag-iwan ako ng 10,000 fingerlings ng bango sa tilapia. At every month, dagdag ng dagdag yan. Dahil bukod sa nagbe-breed sila, nagdo-donate ang bifar. So hindi naman na-harvest yun, di ba? Andyan pa rin. Well, nandyan pa rin ngayon yan. Malalaki na. So dumami na yan. Well, yes. So ang plano namin, magkaroon din tayo ng fishing along the way. Tapos aside from that, mag-a-advance tayo, mag-a-high-tech tayo. Maglalagay po tayo ng hologram. Okay. Doon sa gilid ng lagoon na makikita mo ang iba't ibang klase ng mga animals na nakikita mo sa dadaan mo habang nagbubuti. So itong hologram, correct me if I'm wrong, panggabi lang to o panggabi? Well, panggabi. Okay. Siyempre. Kasi ngayon, dati, bukas ng Zoom ng alas 8. Ngayon, alas 5 pa lang sinasara na. Bubuhayin din natin ng gabi. Magkakaroon tayo ng acoustic. So, kakaroon na pala ng night attraction to? Oo. Kasi kailangan ibalik natin ang sigla ng Maynila. At isa sa nagpapasigla sa Maynila noong araw ay ang Manila Zoo. I see. Ngayon, aside from that, meron din kami pinopropose sa zipline. Zipline? Yeah. Tatawid tayo ng lagoon, babaksak tayo ng reptile house. Para sa mga kabataan din. Ayos Another thing, paglalagay tayo ng EV, electrical vehicle, para sa mga kabataan. Para... So ito yung mini? Para hindi para hindi masikip? Hindi. Dito tayo nalagay, doon natin nilalagay sa safari. Mga bata habang nakaupo ang mga magulang doon sa may gilid ng safari, pagkita nila yung mga anak nila, mga bubwit, na nagkakaroon ng nagkakasayahan sa pagmamaneho ng kanilang mga electric vehicle. So hindi pa rin ba mawawala yung tinatawag na tour? Tuloy pa rin yun. Tuloy pa rin yun. Kung inaumpisa natin, tutuloy pa natin, dadagdagan na natin activities. Anyway, Director, may dagdag din pala ako. Matagal ko na itong gusto itanong sa iyo. Yung museum natin dyan, so is it working already? Or? Yes, it's still working.
Pero we have to maintain it kasi nga since dinaanan ng bagyo, may mga leak na dahil sa nag-preheat na yung mga bubong. Okay. Pinare-repair ko na ngayon at gagawin natin events place. Pwede mga party ng mga kabataan, imbitahin ng iba-ibang mga food owners na pwedeng gamitin party venue yung ating na museum ngayon. Kasi wala naman tayo ilalagay sa museum. Kasi kung ano man yung mga nawawalang animals dito at hindi na mamatay, balak namin, iilibing na maayos. So long way before, naalala mo noon, na nagkwentuhan tayo about sa attractions dito sa Manila Zoo. Magsabi ko nga sa'yo, kung magkakaroon ba tayo ng mga mascots dito sa loob ng zoo, o magkakaroon, di ba sabi mo kanina, meron tayong additional attraction. So, posibleng mangyari na ito. Posible ulit, may magkakaroon tayo ng parade, maaaring magkaroon tayo ng concert, mini concert, maaaring magkaroon tayo ng bazaar sa may garage natin dyan. Di ba siyempre, pag along the way, pag napalakas sa ating zoo, magkakaroon tayo ng vertical parking area, steel parking area, na matadagdagan ng income ng ating gobyerno. Yan ang mga plano natin. Sana makipag-cooperate din yung may mga kasi mag-i-sponsor. So hindi tayo maglalabas ng kapital, may mga mamumuhunan. So with the proper contract. So marami na pala nag-i-sponsor sa ngayon. Marami. Bumabalik. Yes, oo. Pag naiayos na natin yung mga sponsor at napag-aralan na namin ng mechanics ni Mayor, itutuloy natin. Pero Director, still pa rin ba nag-accept pa rin tayo ng donations ng mga food para sa mga animals natin from outside? May nagdo-donate dito, pure foods, yung mga retasyon ng mga karne. Chicken, retasyon. So daily yun? Daily meron naman. Pero ang ating talagang kailangan, yung mga pagkain ng mga live chicken, pagkain ng mga reticulated phyto natin, tsaka malalaking mga daga na kulit, dagang kosa mong puti. Yan ang mga kinakain nila. Sinusupply naman ng supply na. Oh, that's good. Good news yun. So, well-fed naman yung ating mga lions. Actually, we have 3 lion cubs. Nandiyan ngayon sa likod. Meron tayong buhay pa rin. Ayos pa naman yung dalawang tiger na. Lion natin na si Gab tsaka si Diego. Nandiyan pa rin si Pois. Nandiyan si Wendell, pa rin yung white tiger. Nandiyan pa rin yung ating zebra. Nandiyan pa rin yung ating mga primates na madadagdagan nito dahil nga may magbibigay sa amin ng orangutan. So, speaking of good news, kamusta naman ang health ng ating mga alagang hayop dito? Okay naman, wala kaming ang mortality rate namin is wala kaming masyadong, hindi kami namamatay ng animal. So now, kaya napakaswerte itong pagpasok ng pagbabalik ng ating mayor. Well, anyway, aside from... So baka natuwa yung mga hayop? Baka sabi ng mga hayop, bumalik na si Yorme. Kailangan maging healthy tayo. Kaya ngayon, kompleto yung pagkain nila. Kompleto ang kanilang vitamins, nagbago tayo ng mga veterinaries, nagbago tayo ng feedings, inayos natin ng lugar kasi nga wala mang supply ng tubig dahil hindi gumagana ang ating STP. Pag di gumagana ang STP, kulang na kulang ang supply ng tubig. So ngayon, napagana natin yung STP. Napalisan natin. Kaya ang STP kasi yung ginagamit namin pandilig at pang CR. So ano pala yan? Ang hugas ng mga brochure. Pag nawala ang STP, mapipwersa ang ating Maynilad at lalaki yung babayaran natin, madudoble. So yan ang purpose ng STP, makatipid sa tubig. Rainwaters, used water, yan ang sinasabi natin alkalde, pwede mong inumin eh. Pero just to think of it, parang nagbabago isip mo. So nagagamit namin ngayon. So akala ko kasi yung tubig natin dito is galing sa linya, STP, from STP pa. Pati hospital natin may STP. Kasi nga, recycled water yan. Pwedeng gamitin pang toilet. Kaya laking tipid, ano? Malaking tipid. Kalahati na titipid natin. That's good. So, kailangan lang maintenance ng mga machineries dyan. Tamang-tama yan kasi syempre, yung city ngayon, alam natin, nahihirapan ang city ngayon sa pag-aabot ng mga problema. Naghahabol tayo ngayon ng ating income. Naghahabol tayo ng pondo. Dahil na siyempre, hindi tayo medyo nabawasan ng pondo na malaki nung nakarang session, inaayos ng ating mahal at saka mga cash divisions natin, mga city accountant, mga treasury, at nakaka-recover na tayo unti-unti. Okay. So, update naman natin, Director, sa PRB. Alam naman natin ng PRB, ang daming ginagawang mga pagpapaganda.
yung mga naalala ko yung mga project mo way before, syempre napabayaan nun nung dati. Pero ngayon binubuhay. Mga libraries actually, 'di ba kadikit lang ng City Library hawak ni Miss Maylin na Villanueva. Which magkadikit lang yung PRB tsaka ng library. Usually kasi kami may ng mga PRB facilities, may mga satellite offices yan na pinapahiram namin sa mga ibang department. Yes. So library, kung nasa kami, meron na library. Nagitan, Tondo, District 5, meron din sila. Ganun din ang mga satellite office ng mga OSTA. Kailangan din yan, satellite office ng mga DSWD. Meron din sa amin yan. So, pero may naikwento sa akin kanina, parang may isang magandang project na papunta sa PRB. Well, siyempre ang ating... Ito ba yung hawak mo ngayon? Well, may hawak ako ngayon dito, isang proyekto na actually pinopose ng ating congressman na si Irwin Cheng ng 5th District. So, according to his proposal, may pondo na, uumpisa na Olympic-sized swimming pool na ilalagay sa likod ng San Andres Complex. Dito lang? Diyan, sa likod ng 5th District. So, ito ay 50 meters long, 8 lanes. At merong padding pool pang warm up. At merong 50-car garage sa ilalim. So parang pwede ito sa malapit na ASEAN na? Well, ito matatapos ito 2026 to. Sa akin ang plano, nag-propose siya at in-approve naman ni Mayor. Basta as long as the turnover sa government. Walang problema. So pakita natin ng konti. Silip ng konti. Ito ang ating San Andres Complex. Ito na, inuumpisahan na yung sa likod din, di ba? Dating Amadum yan eh. Court ng Amadum. Yes, I remember. May covered court. Ngayon, nagki-clearing na sila. Yan. Water Sports Center. San Andres Water Sports Center. Water Sports Center. 50 meters long, 8 lanes, pang Olympic size. The first Olympic size na meron ang Maynila. Kasi, as far as I remember, no, si Masco is nagpupunta pa sa may Rizal Memorial para magpareserba. Pero ito ngayon, magiging City of Manila na. Pwede dito ang events, pwede ang polo, what have you. Any sports na involve ang Maynila, magagamit na yan. Nice. Tapos so very soon? Very soon, 2026. Meron na. Inuumpisa na natin ngayon. Alright. Siyempre, depende sa tranches ng budget ng ating congressman. Aside from this, meron siyang katatapos na project at nag-finishing na ang A. Francisco Community Center. Ano yung A? Wala akong alam ko lang, yan, kalsada yan. It's a 3 to 4 story building na 800 square meters ang lot area na ang pinaka-roof deck high ceiling na whole court basketball. Official size. At may bleacher siya. Okay? Second floor, meron tayong 8 function rooms na pwedeng gamitin party or pwedeng handaan sa mga kababayan sa Maynila. At meron tayong kwarto na libre ang burulan. Free of charge. Gaya ng ginawa natin sa Sarmiento. First floor, nandun ang ating 40-car garage na maglalagay din tayo ng isang chapel. Ang galing. As in all one place. All in one nga. Vertical na tayo dahil hindi naman lumalaki yung property and lots. So lahat puro vertical na. As what the mayor has always been telling us, puro vertical tayo wala ng resume. Ay galing. So more projects to come? More projects to come. Yes, ito yung magagamit ng ating mga kababayan sa lungsod naman. Sa ngayon, nandiyan ang ating San Andres Complex, the Peyton Sports Complex, ang ating mga pools, lahat po malilinis na. Every weekend, meron tayong libreng swimming sa ating mga batang Manileño. Speaking of the Peyton, kamusta na po yung mga tulo-tulo doon? Ay, nagpalit na ako ng yero. Oh, that's good. Sana hopefully, pinapinturahan ko na rin yung mga yero doon. Sana nabawasan dahil halos 6-7 tulo meron sa court. Kaya nagiging ampaw ngayon ng flooring. Nagiging hollow siya. So ngayon, napaayos na natin yan, pati mga ring. At ngayon, papipinturahan na rin pala natin. Oh, very good. That's a good. Sarmiento covered court, yung pinalipin ni Mayor, si May Teresa, malapit si PUP. Yes.
bukas, uumpisahan na ang pintura at mural ng ating flooring ng basketball court para sa ating mga batang Manileño. So ito mga kaibigan, hindi nyo ito nakikita typically kasi ang daming project sa lungsod ng Manila na pumapasok, inaayos, pinapaganda. Sa dami, kasi sabi ko nga, hindi lang araw-araw pwede mo sundan sa Yorme, kundi ikutin mo buong Maynila. Marami kang makikita ang proyekto na itatayo katulad nito. Kasi i-update ko lang po kayo at mga kapitbahay natin sa tabi ng mga court na yan, may mga free of charge tayo. Pero syempre, meron din mga lumalapit na korporasyon na inaarkila yun. Para naman po pang-maintain tayo, pang-bayad ng kuryente, pagka walang umupa, para sa mga kabataang Maynila yan. Ayun, mga kaibigan. So, it's a good thing na maraming news na nakita tayong ganito. So, hindi talaga titigil lang sponsor at mga tumutulong para po sa lungsod ng Maynila. Maraming tumutulong sa Maynila actually. Maraming mga pilantropo. So, laway-laway lang to, no? Laway-laway lang. Well, nasanda natin laway. Anyway, makikita po yung update natin dito po sa lungsod ng Manila. Especially po dito po sa PRB. Ayan. Kasama po natin si Director Pio Morave. Director, maraming salamat po sa time. Nice meeting you again. As always. Ingat po. God bless po. Alright. Director, may dagdag lang akong update pala dun sa Rasak. Okay. Kasi nakita ko dun sa gate, di ba? It is a property of City of Manila pero under by supervision of PRB. Tama ba ako? Yes. So ano po ba yung update doon? Well, ang ating Rasak bumalik tayo, no? More is mga 1,500 square meter lot yun sa kanto ng Alvarez at ng Rizal Avenue. So the reason why it's called Rasak is Rizal Avenue Sports Activity Complex. Yun ang pangalan ng Rasak. Na tinayo ng ating Mayor Lim noong 1995 at nag-joint project dyan si Freddie Webb. During that time was the senator o congressman Freddie Webb and Mayor Lim. Collab dyan. Kaya natayo yung Rasak. Dalawang covered courts yun, isang basketball court tsaka isang tennis court na parang covered. And then may mga offices sa likod, meron tayong presinto ron, PCP, may opisina ng PRB, may opisina ng DSWD at mga senior citizens. Noon yun? Noon. Bago kami dumating. During time yun, nandun na yun eh. Nabot na namin yun. 2019 up. Pero ngayon, since nung dinatan namin itong July, wala na kami nakita mga facility, wala na kami nakita mga structure. Nasilip ko yun at siyempre tinignan ko naman yung aming utilities na ginagamit din nila. So, yun ang napansin. Tapos kayo. So, may nagpaalam ba yun? Well, siyempre, wala. According to the news, walang permit ng government of Manila. Even though ikaw nagulat bilang sa PRB. At pinag-uusapan nga namin nila engineer yan. Yan, wala nga permit yan. At siyempre, along the way, nalaman ng ating mahal na alkalde. Kaya, yun, nasita sila. Siguro makikipag-settle sila, baka magbabayad na. Tsaka siyempre, structure yung nahanap din namin. Well, kung papagawa naman nila, depende na sa City of Manila kung paano magiging arrangement ng papagawa nila ng facility. Kasi may procedures naman yan eh. So, masunod na nila yun. Malas ng si Boss Way ng bahalang pag-uusap. And then, siyempre, ang PR, di ba, pasok yan. Once na finish ng contract, para sa maintenance naman. Ayun. So, ayun mga kaibigan. So, yun po yung update. Kasi dami natatanong din kung kamusta. Pero, ikaw sa PRB kayo nang namamahala. Ngayon ngayon nakapadak pa rin siguro. Hindi pa naayos yung mga usapan. So, nangyari. At siguro, magpag-settle na rin yung contractor at ang DPWH sa lungsod ng Maynila. So, yun dahil ng ibang mga facility na ginawa na nila. Kaya nga laging isipin mga kaibigan, permit talaga. Demolition permit, di ba kayo? Pero may mga penalties din, siyempre. Okay. Zoning, permit, kailangan yan. Kung itatayo mo, kung nababagay pa sa lugar mo. Kasi even though pati ata yung barangay, wala atang kalam-alam sa nangyayari. Well, yung barangay, iba na rin eh. Yun nga. Nadamay din, di ba? Nadamay ni chairman. So, anyway, yan po yung update dun sa Rasak, mga kaibigan. So, anyway, Director, thank you po sa time again. Okay. Maraming salamat sa iyo.